nasa punto pa rin tayo ng fact-finding investigation for the accountabilities naman din po. So ito ngayon ay magpe-payout na po tayo ng ayuda para sa ating mga fishermen and all those affected by the oil spill. Isang aspect lang po yan, pero hindi tayo titigil sa ating paghanap ng liability accountabilities kung meron man. Patuloy pa rin ang oil spill response ng pamahalaan at ang mga isinasagawang investigasyon ng Department of Justice patungkol sa paglubog ng oil tanker na MTKR Terra Nova sa Limay, Bataan. Nadadagdagan naman ang mga araw na walang kita ang mga mangingisda at nagtitinda ng lamang dagat na apektado ang mga kabuhayan dahil sa tumagas na langis. Sa Cavite, nasa 31,000 ang apektado buhat ng kumiral ang no-catch zone at no-sell zone sa lalawigan. We are estimating it at 350 pesos a day times 31,000 times the number of days that they will be displaced. First party, sinubit namin yung lahat ng pangalan. Naka-document naman sa amin lahat yan eh. The LGU will be the one who will help them file their claims. And then hopefully they said that they can have it done maybe within the first 3 months, makaka-payout sila sa mga claimants. Humarap na kay Cavite Governor John Vic Remulla at sa Department of Justice ang kinatawan ng kumpanyang may-ari ng lububong na barko upang pag-usapan ang ipapataw na bayarin na siyang ibibigay sa mga apektado ng oil spill. At huwag kayong mag-alala na ang insurance ito ang katapusan sa mga problema nyo. Wala ho kaming arigluhan, wala ho kaming usapan. Kung merong pananagutan na kriminal sa nangyari sa Terra Nova, ay mananagot sila. Hindi ako tumanggap ng bisita ngayon para makipag-areglo, pero para ayusin lamang ang insurance sila. Sinabi ng pamahalaang panlalawigan ng Cavite na sa ngayon ay wala pang tiyak na araw kung kailan maipapamahagi ang naturang payout. Ngunit pagsisiguro nila na patuloy sila sa pamamahagi ng relief packs habang nagpapatuloy ang oil spill response ng pamahalaan. Payo naman ng Department of Justice o DOJ sa iba pang lalawigan na apektado ng oil spill na kaagad na nilang ihanda ang listahan ng claimants ng ayuda upang mapabilis ang proseso nito. Sa ngayon ay hindi pa rin isinasantabi ng DOJ ang usapin na sangkot umano sa paihi system ang naturang barko. So far, the red flags are on its face. Kumbaga parang doon pa lang sa kwento ng PCG, kung ano talaga ang nangyari doon sa oil spill, meron na tayo nakikita mga irregularities. Kagaya ng siguro isa doon, yung isang barko doon ay malapit lang sa shore kahit matagal na siyang nakabiyahe. So, nandun lang siya, nakapark, kumbaga, at may katabi pa siyang isang barko. Ngunit sa isang statement, sinabi ng tagapagsalita ng Port Ababa Ship Management na si Attorney Leonel Mohan Infante na hindi sila nagpupuslit ng langis at tanging sa mga lehitimong oil company lamang sila nagde-deliver nito. Sa Lunes, nakatakdang ituloy ng fact-finding team ng Department of Justice ang kanilang investigasyon sa insidente. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Malaking porsyento ng kita ng mga tendera at supplier ng seafood sa mga palengke sa Bulacan ang bumaba dahil sa issue ng oil spill. Ito ay sa kabila ng pahayag ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na walang traces ng langis ang nakuha nilang sample sa mga palaisdaan sa lalawigan. Ito ang balita ni Nestor Torres. Ngayon po, madalang lang. Opo, natakot po sila na baka mamaya may epekto yung oil spill sa mga pamilya namin, masira sila. Isa sa suppliers at tindera ng seafood sa Malolos Public Market sa Bulacan si Edsel. Dahil sa issue ng oil spill, madalang nakukumuha sa kanya ang kanyang mga kliyente na may-ari ng kainan at restaurant. Kung dati, tanghali pa lang ay ubos na ang kanilang paninda. Ngayon, inaabot na ng hapon pero may natitira pa. Dati kita kami mga siguro 2,000, ganyan, kita na po yun. Ngayon po hindi pa umaabot ng 1,000. Dati meron po talaga mga umu-order, ganyan, ng mga hipon, mga talaba, pero ngayon po, halos wala. Medyo mabagal po ang bili kasi madalang bumibili mga tao. Di sila gaano katulad ng dati na wala pa. Mabili talaga. Ngayon parang medyo tumamlay lang. Medyo apektado rin siya kasi yung mga mamimili nag-aalangan bumili ng paninda namin kasi nga sa oil spill, kala nila lahat ng isda apektado ng oil spill.
pero ayon sa kanila, ligtas sa langis ang kanilang paninda. Walang lasa ng langis kasi makikita mo rin po, maaamoy mo kung meron talaga. Pero po wala, malinis po talaga. Nilinaw ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 3 na walang lasa o amoy ng langis ang mga isda na nakuha nila sa Bulacan at iba pang karatig lalawigan. Batay sa resulta ng isinagawang sensory evaluation ng BIPAR sa mga nakuhang samples ng isda sa mga naturang lugar, walang lasa o amoy ng langis kaya ligtas itong kainin. Kabilang sa kanilang nasuri ay ang mga isda sa Pampanga, Bataan at sa Bulacan, partikular sa Malolos, Hagonoy at Pombong. 8 sampling sites ng Bataan, meron tayong 4 Pampanga, event site sampling sa Bulacan. So kasama po dito yung mga fish landing at mga malalaking palengke. So far, lahat po ng test namin ay pumapasa naman sa sensory vision. Ibig sabihin na wala po silang apoy at saka lasang langis yung mga itinitindag dyan. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.